Hey guys, welcome back to my channel. Today I'm going to keep watching the Cuento Juan interview with SB19 and their journey and what they have gone through. This is the episode 6, so if you didn't see the episode 5, go check it out because their story is crazy. It's sad, heartbreaking, uplifting and inspiring and all the emotions above. So yeah, please go check that out if you haven't, and let's keep watching the episode 6, and I think it's the last one. It's 40 minutes, it's a long one. Yeah, I will not stop in the video, I will not interrupt because that video will be at like an hour long then. So grab a drink, grab a snack, and let's watch it together. I will read subtitles so I understand what they're talking about, and yeah, let's keep learning about them together. Sabi ko, kung scam, edi uwi ako ulit. Sabi ko gano'n. Scam nga. Napaka-cruel naman ng mundo. Talagang unfair para sa mga taong katulad ko. so all Doon of ko this, na-realize na parang, ba't ganun? Pag Go mabait check ka it sa out tao, if you parang mas haven't lalo seen ka it. nilang inaabuso, ganun. You're also watching us on YouTube. Wow, that is so amazing, right? so good what they're doing. Siyempre, ang Just motto natin sa Kwento bringing Juan people is with actually substance what they over have, status. But again, that we they have to be something where to we are sell to from. the I have world. to be able It's to inspiring. appreciate other people's beauty without doubting my own. We have unique lives and stories to tell. Yung mga blessings is also a responsibility. Sorry, medyo ang haba ng story ko. Okay lang. Actually, nung una, kasi di ba nasa group kami ni Josh, nung nakita ko yung audition, ang dami na kagad na pumapasok na thoughts sa utak ko. Pwede ko siyang patusin, kasi pag kumita ako ng pera, okay, sige mama, papa, ito, may napapala po ako dito, pwede ko po itong itulong sa atin. Or pag sumali ako dito, hindi ko sure kung ano yung mangyayari. Kaya iniisip ko kung itutuloy ko. Pero ayun, sinubukan ko pa rin kasi nga meron akong friends na talagang nag-push sa akin na parang kaya mo naman yan. Nung nakikilala na yung SB19, ayun, na-paranoid na naman ako kasi iniisip ko, my God, nakikilala na yung group. Nakikilala na, nakikita na sa maraming lugar, nakikita na kung saan-saan. Doon na pumasok sa isip ko yung ito na yung kinakatakutan ko talaga. Is yung masasabi ng ibang tao tungkol sa akin. Yung kinakatakutan ko nung bata ako, mukhang babalik na naman ngayon. Yun lang yung pinaka naging kalaban ko is yung sarili ko. Alam ko naman na kaya ko maging best doon pa sa isang bagay na yun. Pero pinapangunahan ko ng pag ginawa mo yan, marami masasabi yung tao. Pag ginawa mo yan, ma-judge ka ng tao. Pag ginawa mo yan, hindi mo kaya, wag mo na lang ituloy. Laging ganun yung nasa isip ko kasi yun yung natatak sa akin nung bata ako. Yung What na song namin, di ba nakapag-promote? Yung What na song namin, sobrang ano talaga nun, sobrang laki talaga nung tama sa akin yung What na song namin. Kasi sa panahon kasi ngayon, marami tayong problema kinakaharap. Alam mo yun, maraming masasamang bagay na nangyayari. And sa sarili mo, ang dami mong pinapatunayan. May bilang ako sa mundo, parang gano'n. And sa hirap ng pinagdadaanan natin ngayon, wala na tayong ibang naiisip na sisihin, kundi yung sarili natin. Parang wala na tayong ibang naiisip, kundi magsabi na lang ng masama sa sarili natin. Kasi wala na tayong ibang magawa. Kasi stuck tayo sa isang bagay na hindi natin alam kung ano yung solusyon. Oy, ano naman, It's so ngayon, relatable. ikaw yung There's no pinakamagaling sa sight of bagay the na yun. At least you tried, diba? ending. And kung meron kang goal na gustong maabot at feeling mo naman mag-excel ka doon, itry mo lang ng itry. Kasi kung hindi man ikaw yung magiging pinakamagaling doon sa goal mo, ano naman, at least meron kang nagawa para sa sarili mo and alam mo naging masaya ka para doon. Yun yung pinaka tumatak sa akin. Kung hindi ko gagawin ngayon, kailan ko pa gagawin hanggang sa masabi kong kaya ko pala. Ngayon, ayan, itong SB19, sobrang masaya ako kasi kahit marami kaming natatanggap na mga negative comments, hindi ko na siya iniisip ngayon, wala na akong pakialam. I mean, syempre pag iniisip mo, 'di ba, ikaw lang rin yung mahihirapan. Kaya ayun, masaya ako na nandito ako. And sobrang madami pang mangyayari. Ayun. Yun lang. Grabe. They have no idea how much is still in store. Napaka-rich And na mga it's so sad experiences people nila. were still like Parang sa pelikula ko haunting them down, being nasty to them. Parang kada member, KMJS. Oh, ito na. Nilalagyan ko na nga ng title yung mga yung mga pelikula niyo sa buhay. Ipapadala na sa Stel, lakas ng loob. Ken, laban ng buhay. Mga ganun. Pero sige, tuloy muna natin bago ko makagawa ng dito, biography. Si Ja muna and then si Papa. Yes, okay. Yung sa akin, feeling ko sa akin yung pinaka rich talaga na story, sa akin yung pinakamalungkot. Hindi, joke lang. Rich kid. Yung sa akin, very, hindi. Yung experience ko, feeling ko, sa akin yung parang sobrang swerte. Hindi ako masyadong nakaranas ng mga naranasan nila.
Pero nang nakasama ko na sila, nung nalalaman ko na yung storya nila, dun ako mas nararamdaman ko yung pinagdadaanan nila. Pero anyway, syempre hindi naman, kumbaga kahit iba-iba tayo ng pinagdadaanan, hindi man kasing bigat nung katulad nung sa iba, pare-pares tayo may pinagdadaanan. Yeah. So, Yeah. Yung sa akin naman, kasi ever since nung bata pa ako, yun nga, mahilig na akong mag-perform, gusto ko na yon, and yung parents ko naman, parang nakikita nila sa akin, kahit na hindi ako ganun kagaling, pero kita nila yung confidence ko nung bata ako na parang, mahilig siya mag-perform, mahilig siya mag-acting, ganyan. Sumasali ako sa school ng mga kung anong theater pwede, kung anong sa choir, tinatry ko, kahit hindi ako ganun kagaling kumanta. Sa film, gumagawa rin ako, sa school, ganyan. And then, pagdating ng college, doon ako medyo, kasi, syempre, nagiging busy sa studies, parang kahit na sobrang nakatutok ako sa pag-aaral, parang ayoko malimutan yung gusto kong gawin talaga na mag-perform, makapasok Yeah, there are sa these two worlds bigyan of ng like entertainment na real industry. jobs and like Luckily, what you actually want to do when it's so nag-explore pa ako, difficult nakilala ko sometimes si to Josh, pick. and Because like siya ulit ang pressure around nag-recruit sa everyone akin. else, like, oh, but that's not the real thing. So you have Recruiter to do yan. that. Recruiter Grabe talaga pala si si Josh eh. But Ano this lang is yun, like really workshop lang. showing like Sinabi niya na if you baka stick with your kasi gut, you can nagkakilala achieve it. kami. Nung college ako, nagtry ako sayaw-sayaw din outside sa group of friends ko. Hindi ko talaga kilala yung mga tao. Nag-reach out lang ako sa iba. And ayun, nalipat-lipat ako sa ibang grupo, nagtry ako magsayaw-sayaw, and until makilala ko si Josh. Tas siguro nakitaan niya rin ako ng potential. Sabi niya, baka gusto mo mag-try umattend dun sa workshop and baka makapag-training ako, ganyan. So, umattend ako. Sige, punta ako dyan. Nung pagpunta ko doon, sinabi nung teacher namin, yung nag-observe sa yung Korean teacher namin, sabi niya, baka gusto mo mag-training. Ganyan. So, ang problem ko nun, kasi nga, nag-aaral ako and syempre, ayoko naman iwanan yung pag-aaral ko kasi gusto rin ng parents ko makapagtapos ako. Luckily, yung company namin, pumayag naman siya na kahit madalas akong wala sa training, basta make sure ko lang na yung improvement ko nandun. Kumbaga consistent ako nag-i-improve. Kasi hindi talaga ako, alam niyo, hindi ako magaling, hindi ako very skillful and talented. Pero nagwo-work hard ako kahit na bihira ako makapasok. Dahil nga lagi ako nasa school, gumagawa ng thesis, papaalam ako, teacher absent muna ako, ganyan. During the training na, doon ko na nakikilala ko ng iba't ibang tao. Dahil nga hindi ako tao na mahilig lumabas, doon ako nakakarinig ng storya ng iba't ibang tao. Yung storya nila Stel, nila Pablo, nila Josh, ganyan. Mas natututo ako sa kanila, mas nararamdaman ko yung mga experiences nila. Kahit hindi ako yung naka-experience, marami akong natututunan sa kanila, nararamdaman ko yung ginagawa nila. Kasi araw-araw kayong magkakasama eh. Kumbaga, parang na rin kayong magkakapamilya. And dumating yung time na talagang, syempre, pumapasok sa isip ko na, kailan, itutuloy ko ba talaga to? Parang wala naman nangyayari sa amin. Pare-parehas kami na may nahihirapan. Naririnig ko yung mga storya nila na parang, baka nga hindi tama tong direksyon na pinupuntahan ko, ganyan. Kasi nga, parang may kung isipin ko, nakagraduate na ako. Ang daming opportunities para sa akin, and tapos naririnig ko yung stories nila na nahihirapan na sila. Nararamdaman ko na tama ba tong ginagawa ko? Pero at the end, ang naisip ko, ito yung gusto kong gawin sa buhay talaga eh. Kahit na sabi natin nakapag-aral ako, what if mag-work nga ako ng matagal, hindi ko naman gusto yung ginagawa ko, and nakasama ko na sila ng matagal eh, yung mga kagrupo ko, and yung story nila na bakit sila nga hirap na hirap, mas mahirap pa sa pinagdadaanan ko, pero hindi sila sumusuko sa pangarap nila. And yun yung isang dahilan din kung bakit, okay, kailangan ko silang samahan, magstay ako sa kanila. Kasi nga, parang siguro hindi no matter how alam hard it was for them, they'd never stop like persisting for the dream. Bigay sa kanila na inspirasyon and lakas ng loob para magpatuloy. Parang ganun. So, siguro, nabibigyan ko sila ng entertainment pag malungkot sila, ganyan. Pero di sinamahan nung nag-aya mag-road. Back to square one. Pero, ayun. Ilang taon to, Justin? Ilang taon na ganun yung na-experience nyo na parang feeling nyo walang nangyayari sa inyo? 2018, before debut and after debut, ayun, doon nagsisimula yung mga problems namin. As in, every week ata kami nag-uusap-usap sa conference room namin. Nag-iiyakan kami, kausap yung teacher namin, yung mga boss namin, kami.
parang tutuloy pa ba natin to? Anong gagawin natin? Kailangan natin manghingi ng tulong, mga ganyan. Kasi nga, siguro ito yung mga hindi pa nakakwento as an SB19 na sobrang naalala ko. Ako kasi wala akong iiyak na personal na story ko. Pero yung pag narinig ko yun sa iba, yun yung naiiyak ako. Parang sinasabi ko sa teacher namin, sabi ko, teacher, kahit si Josh na araw-araw kami nagpa-practice, pero yung sapatos na pinangsasayaw ni Josh, sira-sira na, parang ganyan. Tapos, yun nga si Pablo, pag hindi na kasya yung pera niya, nagsiskip siya ng meal. Minsan hindi kasi siya nakakauwi dahil sa training, so hindi siya nakakapagbaon. So, kinabukasan, wala siyang kakainin, ganyan. So, parang yung mga problemang ganun, kahit hindi ako first hand yung nakaka-experience, nararamdaman ko and sobrang na-prepare ako na parang pag nangyari sa akin to, anong pakiramdam? That's parang so interesting to see tapos yourself in completely different situation from other gusto members. lang namin yung ginagawa namin, pero mabubuhay ba talaga kami dito? Parang gano'n. Tapos iniisip nga rin nila, syempre nung nag-quit sila ng mga work nila, nag-sacrifice sila, tapos araw-araw silang uma-attend. Parang dun ko naramdaman kung gaano ako kaswerte, and at the same time, dun ko rin naramdaman yung parang dapat hindi ko sayangin yung kung anong meron ako. Hindi ako dapat sumuko kasi yung pinagdadaanan nila, mas mahirap pa sa pinagdadaanan ko. Nakakaya nila. And ayun, ngayon na dahil nga hindi kami sumuko, dahil sa mga storya namin, sa kanya-kanya naming storya, nagbigay kami ng lakas ng loob sa isa't isa. And finally, nandito na kami kahit papano going there sa pangarap na hindi namin sinuko. Yeah. Grabe. Ang libro na yun, 4 na volume na. So, volume 5 na tayo. Pablo? Hindi ba tapos? Hindi ba? Ako kasi, honestly, ayokong nagkukwento ng story ko kasi nare-remind ako sa mga unspeakable things na ginawa ko before. Pero siguro ikukwento ko na lang yung siguro journey ko bago ako pumasok sa SB19. Life is hard in general talaga kasi kami, medyo malaki yung family ko. We're a family of 7. Yung tatay ko nagtatrabaho sa abroad. Tapos, brother ko may sarili ng family. Tapos, syempre kami lahat nag-aaral. Tapos, ganun. Tapos ako nag-work. Tapos before, syempre, meron talaga sa heart ko, in my heart, before pa ako pumasok ng college, gusto ko na talaga music yung kunin. Pero, we don't have the resources to get that kind of, yung education. Swerte nga ako kasi yung tuition ko, nasa 600 lang, 700, 500. Kasi sa State University ako pumasok. Pero ayun, thankfully nakapagtapos ako and then nagtrabaho ako immediately. Tapos yung in my heart, nandun kasi yung parang unfinished business na parang never mo matatakasan hanggat hindi mo sinusubukan or hindi mo pinupursue, hindi mo tinatry na abutin. Tapos nagtatrabaho ako for a year and then yun nga, nakita ko yung show BT na nag-hire sila ng professional performers. Sabi ko kay mama, Mama, gusto ko tong subukan. Sige, tapos sabi, sige, subukan mo. Tapos tumating yung point, since flexible naman yung schedule ko sa work, yung training kasi namin on 2 p.m. So, kailangan makatapos ako ng 8 hours ng work. So, pumapasok ako ng 3 a.m. 3 a.m. sa work ko para makaalis ako ng after lunch and then diretso training. Tapos, matatapos yung training namin ng mga 10, 11, ganyan. Tapos, makaka-uwi ako ng mga 12 p.m. Tapos, ganun kinabukasan. 3 a.m. ulit, papasok ako. So, dumating yung point na parang hinang-hina ka na. As in, yung parang nakalutang ka. Parang hindi mo na alam yung gagawin. Parang hindi mo ma-feel yung dugo mo sa katawan. Sabi ko kay mama, hindi ko na talaga kaya. Gusto kong i-pursue itong dream ko. Gusto kong subukan kung hanggang saan yung maaabot ko. Gusto kong test yung sarili ko. Tapos, they weren't really, syempre hindi naman masasabi sa hirap ng buhay ngayon. You can't say na they were really supportive dun sa gusto kong mangyari. They weren't pushy. Yun, kumbaga hindi sila pushy dun sa, hindi, gawin mo yan anak, support ka ba sa'yo. Bale, mas more on, sigurado ka ba dyan sa gagawin mo? Ano ka ba dyan? May future ba dyan? Parang ganun yung sinasabi nila sa akin. Well, I understand kasi nga, mahirap talaga ang buhay, pero sinugal ko pa rin.
And dun sa trainee talaga, ang tagal namin nag-trainee, alam yan ni na Josh, ni na Stel. Sobrang tagal. Tapos there were lots of times na talagang sumuko kami. At talagang nabuwag kami yung grupo namin kasi sobrang hirap na eh. As in, yun nga, parang naghahanap ka ng pera, hindi mo alam kung saan ka kukuha, pagod na pagod ka, hindi mo alam kung may papupuntahan ba yung pinaghihirapan mo, tama ba yung decision mo, 2 years na, wala ka pang kinikita, wala ka pang napupundar, wala kang naitutulong sa family mo. So, sobrang na-depress ako, kinwestiyon ko yung sarili ko. Talagang kinlose ko yung mundo ko sa lahat ng tao. Si Josh, lagi akong sinachat na, uy, kaya natin to, ganyan-ganyan. Pero hindi ko siya nire-replyan. Pero dumating din yung point na, ayun, parang nag-reply nga ako sa kanya na sabi ko, sige, babalik ako, parang ganyan-ganyan. Pero before that, parang sobrang depressed talaga ako, hindi ako makakain. As in, I did unspeakable things talaga. Lagi ko rin hindi ko man nakakwento, pero I don't always talk about my faith. And I respect people na hindi rin naniniwala kay Lord, kay God. Pero in my life kasi, He's been so kind to me. Talagang, kung wala siya, hindi ako makakapagpatuloy. And, ayun, I'm not perfect. Like, I'm not perfect. No one's perfect. Marami akong shortcomings. I sin. Pero I'm really thankful na nasa buhay ko siya. Kasi hindi talaga ako makakapagpatuloy kung wala siya. Tapos, sabi ko sa mom ko, ma'am, mag-meet na lang kaya ako ng cow sa New Zealand. Ganun gagawin ko. Parang ganun mga bagay. Tapos, na-realize ko, hindi ko talaga kaya pakawalan yung dream ko. Bumalik ako. Siguro, mga 3 years pa, 4 years bago makilala talaga yung grupo namin ng todo. And doon ko nasabi na I'm blessed talaga na kasama ko tong mga tao na to, hindi ako sumuko, tapos naabot na namin paunti-unti yung pangarap namin. Ayun, sana lang talaga magtuloy-tuloy pa. And sana, kasi hindi alam ng mga tao yung hirap na pinagdaanan namin. Kaya pag nakakarinig kami ng hate, talagang tumatatak talaga sa isipan namin, lalo na siguro kay Stel. Si Stel yung naiintindihan namin yung nararamdaman ng bawat isa. So, sana ma-realize din ng mga tao na pare-pares lang tayo ng gusto sa buhay, na abot natin yung mga pangarap natin, nag-work hard tayo for it, and sana makita na ng tao kung gaano kami naghihirap. Siguro, kung makilala kami, mapakilala natin talaga yung Filipino music, yung OPM sa buong mundo. Ayun lang, ganun yung nangyari sa akin. Naiyak na ako din. Mad respect. Sobra. And sobrang respeto sa inyong lahat, guys. thank you for sharing this story because I know lahat ng hirap na pinagdaanan nyo, lahat ng sacrifices na kinailangan nyo i-give up para sa pangarap nyo, napakadaming milyon-milyon na Pilipino ang makaka-relate sa kwento na to. Yes. Kasi talagang akala nung iba yung buhay natin bilang artist, 'di ba? Ang sarap naman ng buhay nila, puro shooting, glitz and glamour, pero rarely anyone gets a full view of the whole story. Sometimes people only see the good parts. they clamor towards the success part na yung SB19 nasa Billboard chart, nasa international charts, ganyan, and they all just clamor about that. Pero if they only knew kung ano yung journey na pinanggalingan nyo bago kayo nakarating. And I think this is exactly why we wanted to have this conversation with you. Yes. Because kahit kami, like ako, iniisip ko yung, kung i-compare ko ba yung kasi may sacrifices din naman ako, matagal din ako nag-antay, pero kung i-compare ko sa pinagdaanan nyo, parang mas madali pa din pala yung sa akin. Parang, grabe yung pinagdaanan nyo na ginajuggle nyo yung work, tapos nagsa-study, tapos nagte-training, tapos ilang taon yung inaantay, tapos walang fruition, ganyan. Tapos, yun nga yung iba, mayroon pang nerve na mag-comment tungkol sa mga ginagawa nyo na para bang, kung sana lang araw-araw nyong na-explain sa kanila yung pinanggalingan nyo para maging mas considerate sila. And I think that's something that we can share to our viewers and to our listeners now na in reality, maraming artist ang struggling. Maraming artist ang nanggaling talaga from nothing, di ba? Yes. And so, when we bash or when we, say negative things about them, sana naiintindihan din natin na yung journey na dinadanas nila ay hindi madali. And kasi yung iba parang, sikat ka, so deserve mo, dapat
kaya mo tanggapin yung mga bashing. And that's true relatively. Pero ngayon na nakikita natin yung mga kwento ng bawat artist na kagaya ng SB19, sana mas nagkaroon tayo ng konsiderasyon na ngayon na alam natin yung background nila, na hindi ito madali, hindi ito overnight success. Yeah. Now ako, my personal encounter, kami ni Japs, kasi naalala ko, Japs, napanood natin sila sa isang show. Ang napansin namin ni Japs, sobrang precise ng movements nila. Na parang yung level ng energy, pati yung levels ng kamay, everything, they're so good. And sabi ni Japs, naalala ko sa niya, sisikat to. But what really stood out was their talent because they were so good. Yeah. Yung puso talaga yung makikita mo dun sa performance. Oh, and when people found out about them, dun na lahat parang skyrocket from there. Dun ko nakita yung value ng, they were training kasi. Hindi mo madidiscount yung value ng nag-practice kasi sila ng ilang taon. So yung galing na nakikita natin ngayon, hindi yan magic na pinanganak silang magaling na talaga. In fact, ako nga nagugulat na sinasabi ni Josh, sinasabi ni Jana, hindi daw sila magaling. Parang, saan part ko hindi magaling? Totoo ba kayo? Kung hindi kayo magaling, sa paano na lang kami? Sobrang nagagalingan sa vibe pa lang. Hindi pa sumasayaw tatayo pa lang Yung pastura pa lang niya, mag-start pa lang yung... Ang point ko is, sobrang dami ng learnings na hindi ko ma-dissect isa-isa. Sobrang dami. Pero yung value of patience, value of training, value of fighting for your dreams, and yung possibility na ma-inspire ka din sa fire ng ibang tao. Diba yung kinakwento ni Justin na ako, yung drive ko nanggaling sa drive nila na parang kung sila ganito, ako mas na-push ako to improve, ganyan. So, guys, una sa lahat, thank you for sharing your story. And I hope that thousands of people will be able to watch this. Because if they can only hear your story before you became the SB19, sobrang may inspire sila. Kayo boys, meron mo kayong gustong sabihin? Ako gusto kong idagdag yung admiration ko sa humility nila. Yeah. Maririnig mo sa kung paano nila kinuwento yung journey nila. Nawala silang kinimkim na sama ng loob dun sa journey na pinanggalingan nila. But more of proud sila na ganun yung pinagdaanan nila. At yun yung mga nag-contribute sa kung nasan sila ngayon. And grabe, sobrang mad respect talaga. Sobrang... True. Pero may gusto lang din ako itanong. Parang dumating din ba sa point nyo na kahit ginagawa nyo yung gusto nyo, hindi kayo masaya? Kasi yun, parang nakwento nga namin sa inyo, parang nagpa-perform kami. Pero kaming time na nagpa-perform ng like different languages na lang, Chinese, Korean. Tapos parang kailangan namin sa uluhin lahat ng kanta na yun. Parang mawiwindang ka, tapos parang kinabukasin ipa-perform yun. Tapos sabi ko, tama ba itong ginagawa namin? Iiyakan lang talaga kasi kinabukasan tapos magmumukhang kang tanga dun sa stage, hindi mo alam sinasabi mo. Tapos parang pag may nasabi kang mali pwede pa kayong ma-issue or may mangyaring masama, di ba? So, parang kami as a group nun talaga, parang sinabi namin sa sarili namin, tawa pa ba to? Tawa na lang kami ng tawa Naalala ko kasi yung step nung sa'yo parang mga dancer na mga ganun. Zumba ba yan? Zumba? Ay! Medyo, malapit na doon. Pero to answer your question, meron ba kaming ginagawang ng mga ibang bagay na hindi kami I guess it's not always happiness, it's not always pure joy and pure fun. Meron din talagang element of sacrifice. Meron ding compromise, especially artistic compromise or creative compromise. Na minsan ito yung expectation mo as an artist, pero ito lang yung kinakaya ng budget, ito lang yung kinakaya ng pagkakataon, ito lang yung kaya ng resources nyo. So I guess ako siguro personally, one thing that I have to deal with is disappointment. Palagi. Na, syempre as an artist, especially, ang laki kasi ng pangarap natin, medyo mga ambisyoso kasi talaga tayo, diba? Ang laki ng pangarap natin. So, uso din talaga sa atin yung ma-disappoint kasi parang I worked so hard because ito yung gusto ko grand, massive, ganyan. Pero minsan, pag dumating na dyan, parang, ito na yan. Pag bumangga na dun sa reality. Reality, So, meron laging balanse ng, ito yung expectation ko creatively, pero ito yung resources. So, paano ko siya ipag-merge? I guess, minsan dun ako nagsustruggle na ang grand ng mga thoughts, pero
ang limited ng resources. Pero not naman all the time. Syempre may mga pagkakataon naman na na-fulfill din naman yung mga creative ideas natin. Pero as a group, hindi rin kami ewan ko kung palagi ba kami mukhang masaya sa inyo. Pero hindi rin kami hindi kami immune sa mga disappointment. May mga letdown moments din kami. Ako, to be honest, recently we just had a very letdown moment. Meron kaming mga parts ng buhay namin na we wish could have been more successful, na sana mas maraming ganito, sana may allotment for ganito, ganyan. So marami pa din struggles. I think hindi naman nawawala yung obstacles. Meron nga kami lagi sinasabi na new levels, new devils. Meaning, parang sa video game, di ba? As you progress dun sa level ng game na yon, yung mga nakakalaban mo kung dati mga yung dati mga parang sa Mario, di ba? Yung una, may bagong boss. Oo, may bagong boss, di ba? Pero ang isang indicator na nasa tamang path ka pa is kung meron ka pang mga kalaban. Kasi 'di ba sa arcade, sa video game, pag wala ka ng kalaban, malamang wrong way 'yon. Yes. One indicator na you're in the right path is there will be obstacles along the way. Good. And I think na yung level na narating ng SB19, I'm sure meron pa din kayo mga obstacles na hinaharap as of the moment. Pero my encouragement to you guys is maybe that's a marker that you're actually doing what you're supposed to do. Because especially ang pangarap natin, buong Pilipinas ma-inspire, di ba? So sa dami ng boses na nagsasalita kasabay natin, talagang mayroong opposition, talagang may obstacle, talagang may struggle towards it. Pero kami, okay, we are a living testament, and believe us when I tell you, walang halong showbiz to. Kami, now that we know your story, we're rooting for you. We want you to make it. Kung hindi man kami, sana kayo. Alam mo yun? Kung hindi man namin kayanin yung mag-international kami, sana kayo makarating kayo dun sa world domination. Because I believe in your vision, and I've seen you guys work not just in this interview, but I've seen how you work backstage. I've seen your alam mo yun, yung persistence nyo, yung hard work nyo. Legit na nakaka-inspire talaga. No steer, no showbiz. And ako siguro yung fan nyo ko, hindi lang dahil magaling kayo kumanta, hindi lang dahil magaling kayo sumayaw, hindi lang dahil artistic kayo, pero na-capture nyo ko sa kwento ng mga buhay nyo na, aba, kung may botohan dito, kung PBB to, lahat ng boto ko bibigay ko sa inyo. Ganun, lahat ng SIM card namin sa bahay kayo yung iboboto. No, seriously guys, I'm rooting for you, and I hope I will do everything I can to help you and support you guys, and to always wave the banner of SB19, because you're representing Filipinos. And ako, masayang-masaya ako na nandito na kayo sa season ng buhay nyo, na you can get to define who you are. Na hindi na kayo basta lang na-identify sa mga K-pop groups. Kasi nung una, yun talaga yung naging path eh. Yun yung naging introductory path nyo. But now that you're coming out of that shell and you're really showing what SB19 is made of, I am so proud of you. Even yung kanta, yung language ng kanta, yung approach ng kanta, I know your desire is to really make a mark in this industry, and you are doing it. So big props to you guys, mad props to you, mad respect. Na-realize ko lang dun sa lahat ng kwento nyo guys, yung level ng hirap na pinagdaanan nyo. Diba, katulad nga sa game, pag mas tumataas level, mas humihirap. Parang yung napagdaanan nila sa buhay, yung experiences na dala-dala nila, yun yung magagamit nilang experience para kaharapin yung mga bagong boss. Ika nga sa mga game. Yung pagtitiis, yung patience, yung humility na na-build nila sa sarili nila, yun yung napapakita nila sa tao ngayon eh. Hindi lang sa magaling sila sumayaw tsaka magaling kumanta, pero pag tinignan mo sila, hindi lang sila yung sa labas eh, pero sa inner din sobrang rich. Yung character din sobrang rich. And that's why a lot of people na-discover sila. Isa ko pang na-realize is daming realizations. Puno yung notebook na. Puno yung notebook eh. Na yung pangarap mo, mas malaki sa'yo kasi makaka-inspire yun na hindi lang sa buhay mo, pero sa buhay ng ibang tao. Your struggle today will be your story later on. Yeah. And the difficulty you're facing today will be your victory later on. For the other members, may message ba kayo sa lahat ng mga kagaya nating Juan na nangangarap ngayon, pero nagda-doubt sila sa sarili nila dahil baka yung iba, kagaya ni Ken na galing sa malayong probinsya, baka yung iba, kagaya ni
Stel na natatakot ipakita yung sarili kasi natatakot na may masabi yung mga tao. Si Josh pala na maraming obstacles, maraming hadlang, ganyan. Or kagaya naman ni Justin na yung buhay ko hindi naman pang MMK, parang masaya naman kami, pero ibig sabihin ba nun wala na akong karapatan na i-pursue din yung pangarap ko na maging inspirasyon din sa mga tao. So, para sa mga kagaya nyo na nangangarap din, what message can you give them? Siguro, since parang yun nga, may kanya-kanya tayong story, kahit na hindi kasing bigat ng sa iba or sobrang bigat man yung pinagdadaanan nyo, isipin nyo na lang din yung purpose nyo sa life. Na parang, susuko na lang ba ako? Parang ganun. You have to really push yourself and parang kailangan mo ibigay lahat ng kaya mong ibigay para gawin yung gusto mong gawin sa buhay. Kasi walang shortcut, kumbaga. Kailangan mo pagdaanan yung mga hirap. Ayun, parang normal na mahihirapan ka talaga sa pangarap mo. And kaya nga kami, parang maraming taong lumalaban sa pangarap nila para rin maging inspirasyon sa iba. Parang kami and kagaya rin ng Dahuan. So, ayun, laban lang and gawin nyo lahat ng mga kaya nyo para sa pangarap. Nice. Laban. Stel? Ayun, para sa mga katulad namin na hanggang ngayon, iniisip pa rin kung tutuloy ba nila yung gusto nila mangyari sa buhay nila or kung meron man dyan natatakot pa din hanggang sa ngayon. Feeling ko ang masasabi ko lang, hanggang kailan ka matatakot para ipaglaban yung para sa sarili mo naman. Kung matatakot ka lang ng matatakot, wala na, parang lalaki ka na lang or tatanda ka na lang nang dala yung takot na yun hanggang sa magkaedad ka, hanggang sa kung saan ka makarating sa buhay, dala-dala mo yung takot na yun. Tapos hanggang sa hindi mo na magawa yung ibang bagay pa na nasa isip mo kaya mo sanang gawin. Tapos, kung hindi man ganon, karami yung taong nagtitiwala sa'yo, sana pakinggan mo yung sarili mo and sana yung sarili mo na yun may tiwala rin sa sarili mo. Kasi pag nakita nila na naniniwala ka sa sarili mo, susunod na yan eh. Mas makikita nila yung potential mo, makikita nila na, grabe yung lakas ng loob ng taong to. Katulad ko, kinalimutan ko na yung mga masasabi ng ibang tao kasi wala ka naman pakialam kung ano masabi nila kasi mas importante yung sasabihin mo and yung sasabihin ng mga taong you can listen to other people, but like you really need to keep for me kasi iba-iba tayo ng what is really your core values and like what you believe in yourself. Dahilan kung bakit hindi natin ma-pursue yung pangarap natin. Pero siguro katulad ko, 'di ba, na dati sumuko na agad ako. Hindi ko man lang binigyan ng chance yung ganitong field. Since mahirap nga yung buhay para sa akin, parang maraming pwedeng nagbago kung hindi ako nag-decide na gusto kong i-try itong bagay na to. So, alam ko pwedeng marami talaga maging dahilan para i-try mo yung pangarap mo. Pero bakit hindi mo bigyan ng chance? Kasi pag di mo binigyan ng chance yon, maraming what ifs na pwedeng kalabasan yon. Results in the future pala. Once you get out of your comfort zone, once na-try mo, mas nakilala mo yung sarili mo, kung ano yung mga kaya mo i-sacrifice, unti-unti, lumabas ka ng comfort zone mo, then magdidire-diretso na yan. Kung napangihina ka pa ng loob, tignan mo na lang kami, gano'n. Tignan mo kayo, tignan nila kami, gano'n. So, gano'n lang yun. Kumuha pa sila ng mga parang inspirasyon sa mga taong nakaranas na first hand. Awesome. Ken? You will never know unless you jump off the cliff. Forever ka na lang natatakot. Lalo na para sa atin mga artist, diba? Dami natin pinagdadaanan. Andiyan yung mga expectations ng mga tao na gusto din natin ma-met. Gusto ko lang maparating sa kanila na wag kayong palaging matatakot. Ay, matuto din kayong mag-try. Wala kang makikitang resulta unless you try. You never know. Until you know. What you gonna get? You never know until Parang kumbaga, yung pangarap, para maging reality siya, kailangan mo talaga ng lakas ng loob. Yeah. In Christian terms, that step of faith, di ba? Yung first step out of your comfort zone. Yeah. That's gonna start every day. Yung mga pangarap, may kalakip na hirap. Comfort zone is a scary place. Dami galing mo dun. It's better to be uncomfortable than yung mga tao comfortable. na sumubok sa pangarap nila. Kasi iniisip nila na hindi nila kaya or parang they're not great, they're not talented, they're not, good enough. They can, hindi nila kaya gawin yung mga bagay na malulupit talaga. Kumbaga, in my term, malulupit talaga. pero ako kasi, I
fascination sa moon, ay buwan. I'm always amazed by the moon. Kasi 'di ba, yung buwan, nangihiram lang naman siya ng light sa araw. Pero it does its job well. Para sa akin, you don't have to be all great. You don't always have to be great para makagawa ng meaningful things. Galing. You just have to accept yourself and do what you can do. Strive to be better day by day. Gawin mo lang yung kung ano makakaya mo. And in time, marirecognize ng people, ng mga tao, kung ano yung meaning ng ginagawa mo, kung ano yung importance ng ginagawa mo. So, just do it. Don't be afraid. Bars. Bars, bro. Yung pala yung ibig sabihin ng moon dun sa music video. Di ba may part dun si Justin na parang... Oh, hindi naman. Hindi, gabi lang kaya may moon. Ay, di ba yun? Patay. Sorry. Pwede rin, may kanya-kanya tayo. Sorry. Kung moon yun para sa'yo. It's a yes. Muntik na. Maging tama. Muntik na. Muntik ka. Pero saktong-sakto yung what, yung angas ng what, sa lakas ng loob na kinakailangan. Alam mo kung bakit what? Bakit? Kasi whatever it takes. Kasi what, tawat. Pag hindi mo ginawa yun, magiging what if. Kumbaga, tama na ang what if. Meron ako na-realize nung, di ba sa what? Kasi nung pinanood ko yung music video, angas na angas talaga ako sa sayaw nila. Sa moon? Sa dance moves nila. Tapos? Yung parang, sino ba yun? talaga. Si Kael yung binabangga-bangga ko pa kasi ginagaya ko yun. Favorite ko yun yung binabangga-bangga. Binabangga ko. Kasi ang I really have to watch this music video and the song. Pero kaya pala sobrang well-coordinated nila. Kasi bit-bit nila yung storya nila. Doon sa pagsayaw, yung sa passion nila sa craft nila. And salamat sa pagkwento. Alam ko na medyo medyo sensitive. umalis kayo sa comfort zone yun na ikwento Vulnerable yan. sa amin. Yeah. And sobrang thank you and appreciate namin. And alam ko na mas madami pa kayong na-inspire na mga tao. Yung 18 and Wanistas. Hindi lang kami. Watinistas, ganyan. And madami pang tao. Yeah. And yun, masaya kami na nakilala namin kayo. Yeah. Sobra. Brother Kami rin. from another mother. Yeah. Kami rin, syempre. Sobrang thankful din kami na parang we have this time to share our experiences and parang ma-dissect yung mga bagay para ma-point out yung mga pwedeng pagkuhaan ng inspiration para sa mga tao. We're very grateful for it. Thank you so much. Thank you. Grabe, sobrang na-refresh ako. Parang pag-uwi ko gusto ko ulit mag-work eh. Pero bibihira rin lang din kasi yung gantong usapan na parang you're just free to talk or you're just free to say what's in your mind talaga na parang makakapag-share ka ng mga deepest thoughts mo na hindi alam ng mga tao. So, sobrang refreshing, sobrang, parang kami, kasi hindi rin naman kami nakikita-kita lagi, hindi rin kami nakakapag-usap. Yung from time to time na makapag-share ng mga bagay-bagay sa mga kaibigan mo, it's really nice. It's amazing. Yeah. Free! I'm free! And sana magkaroon pa tayo ng isang version nito pero in person na. Yung kasama na namin. Mas maganda. Tsaka may pagkain. Sige, magpapalitsyon kami. Di ba matutuloy? Na-move lang. Oo. Lechong chichiria, pwede ba? Yung bangus. Pero seryoso ako punta kayo dito, itutur namin kayo dun sa mga mga hidden places dito sa Bulacan na nature. Tour guide na si Kuya Carl. Hindi. Sasuggest ko na sana inunahan mo ko artist. On the way na daw si Ja sa inyo. Ngayon pa lang. Pero once again, SB19, you are an inspiration. We are rooting for you. And naniniwala kami na maaabot nyo yung mga pangarap niya. At Thank grabe. you. Likewise. Na-inspire kami sa inyo. Parang gusto na namin boy group, mag-dance. Nagpa-practice na kami mag-TikTok eh. Kung ang kanta nyo, what? Ang susunod na kanta namin, where? Tapos when. Tapos how. Ayan. Pero, once again, SB90, thank you very much for a huge dose of inspiration. Ako, I strongly recommend if you're listening to this,
pakinggan nyo ng paulit-ulit yung what hanggang ito ay mag-shoot ng adrenaline sa inyong mga veins to pursue your dreams and to wave the banner of your uniqueness and of who God made you to be. Thank you for the rich stories. Thank you for the vulnerability. Thank you for the inspiration. SB19, mabuhay kayo. Thank you. God bless you. The best kayo. At yan, at sa lahat ng mga listeners natin and viewers natin, sana may natutunan kayo dito sa aming kwentuhan. And we hope that we will again see you soon sa susunod na episode. We're the Juans. We have been with SB19 and this is Kwento Juan. You guys, overall, these 2 episodes that I watched were like, I don't know, after watching the Tony Talks, it just opened, like they say, it just opens a completely different path of them or like any other artist that they could be. Like you just see like they say glitz and glam, and that's all we see, and it's just all beautiful, no struggle, no nothing, how they got there, what was before. And when you know what they have gone through and what they have sacrificed and just have pushed through and just we can do it, like we will fail, no, we will not fail, we'll keep going, we will keep going. It just grows so much respect towards them. I know you do, you feel the same way towards them. It just grows so much, like to just know them as SB19 as a band who is just like with cool music videos, they can sing, dance, and it's all good and stuff. But when you know like the core like values of them and what has been in their lives, it just shoots up like so much, and like the humanity of it all, it's untouchable. Like that, it's just amazing. Like that, it's just good to hear that there's good people in the world still, and just it's lovely to see people succeed who have struggled so much. And I hope that people more and more will start to stand behind them, not against them. And because like people, come on now, if you're not happy with yourself, work on yourself, don't push it out on someone else. Like they haven't done anything bad to you, why do you want to tear someone down? It just like put that energy in something for you and something for others to like bring up, not bring them down. There's already so much negativity in the world. Why do we need to do that? Like just let's lift each other up and like stand by each other and cheer each other on by successes or fails, because every fail is a small success. Like if you fail each time a little bit better until you succeed, you know? I don't know, like small steps can make a big change, even though if you can't see it. But like if you look back like, I don't know, 2 months, and you can be taking these small steps and you will see where you were 2 months ago, you'll be like, oh my god, that's a big jump from there to here. So yeah, I mean, it's just so inspirational. It inspires me to do better, to reach for what I want, and I hope you too. So yeah, I think we could just make a complete separate video just talking about them as a people, like in general. But what do you guys think of this video? What do you think of their journey of both episodes? And leave your comments down below with like if they inspired you to do something, or I don't know, anything, all the emotions that you had after watching these episodes, or anything that they have done. Think about all of this and like make myself, like one of them said, like now I'd want to go home and work, because like it just pumps you up. You're like, yeah, I can do it. Like if they can do it, I can do it, right? So yeah, I don't know, I will stop ramble, but I really enjoyed this video. And if you enjoyed this video, give it a thumbs up, subscribe, and I will see you next time. And for sure I will watch the What video and song and live performance, because like they talked about it so much here that I need to know, because I don't know, and you guys have been saying to me that I need to see it and hear it, so I'm on it. But for now, yeah, I will go now, and see you next time.